Hello po, magandang araw po sa lahat. Bali, ito na po yung na-request natin na video tungkol sa explanation po about sa Hanpas SIM card and Hanpas ATM card na binigay po sa inyo. Okay po, unahin po natin yung Hanpas na SIM card. Okay po, yung Hanpas SIM card po natin, libre po siya, wala po siyang payment. Okay po, sa loob po ng 2 buwan, meron po kayong data, unlimited call, and unlimited text po sa loob po ng 2 months. After 2 months nyo po, okay, after 2 months po na ginamit nyo yung SIM card at kailangan nyo na siyang loadan, pwede nyo po siyang loadan gamit mismo yung Hanpas application nyo or yung Hanpas account nyo. Okay po, sa loob po yun ng 2 months. Okay? Ngayon po, may mga instances po na yung Philippine cellphone natin, yung Philippine cellphone po natin, hindi niya mabasa yung mga Korean SIM card katulad ng Hanpas SIM card. May mga ganong instances po talaga. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi gumagana yung SIM card, ay hindi na rin po kayo makakapagpadala gamit yung Hanpas account nyo. As long as po meron kayong internet connection, okay, mau-open nyo po yung Hanpas account nyo at makakapag-send pa rin po kayo ng remittance from Korea to Philippines. Okay po, ulitin ko po, sa loob po ng 2 buwan, meron na po itong data, unlimited call, and unlimited text po. Okay, ngayon papaano po natin i-activate yung Hanpas SIM card natin? Okay po, kaya importante po yung group chat natin, doon ko po isi-send yung message na activated na po yung SIM card nyo. Ngayon, papaano naman po ninyo i-activate yon sa side nyo? Okay po, una po, kailangan isang SIM card lang po yung nakasalpak sa cellphone nyo. Pangalawa po, kailangan po nating i-off at i-on yung cellphone natin ng 3 times. Okay po, 3 beses po. Kapag hindi pa rin po gumana yung SIM card at wala pa rin pong signal or wala pa rin pong data, sinend ko po sa group chat natin yung dapat yung isend sa akin pabalik para ma-report po natin sa card team or SIM card team po natin. Okay po. Ito po yung sagot o yung sagot po sa mga tanong natin tungkol sa SIM card. Kung meron pa po tayong tanong, pwede nyo po akong i-message. Okay po. Sunod naman po, yung tinatawag natin na Hanpas ATM card, itong dalawa. Okay po. Yung Hanpas ATM card po natin na blue at saka red, okay po, wala po yung pinagkaiba. Nagkaiba lang po siya sa kulay. Okay po. Wala po yung pinagkaiba. Nagkaroon lang po siya ng pagkakaiba sa kulay lang po. Ngayon po, ano po yung purpose ng meron kayong Hanpas ATM card? Okay po. Halimbawa po meron na kayong Hanpas account. Okay? At may laman na po yung Hanpas account nyo kasi yung Hanpas account nyo po, yun nga po yung parang GCash natin dyan sa Korea. Halimbawa po, ang laman po ng Hanpas account nyo ay 100,000 won. Halimbawa lang po yun. 100,000 won din po yung magiging laman ng Hanpas ATM card. Ngayon po, saan nyo po pwedeng magamit yung Hanpas ATM card natin? Number 1 po, pwede nyo po siyang gamitin sa transportation. Halimbawa po, gusto nyo mag-subway, mag-bus, mag-taxi, pwede nyo pong gamitin yung Hanpas ATM card nyo. Or, gusto nyo pong mag-grocery dyan sa Korea, mag-mall po kayo, mag-online shopping po kayo, pwede nyo pong gamitin yung Hanpas ATM card nyo. Okay? Pwede rin nyo rin pong withdrawin yung laman ng Hanpas account nyo gamit yung Hanpas ATM card nyo sa mga ATM machine sa convenience store. Okay po. Yun po yung purpose ng meron kayong Hanpas ATM card. Okay? Kung mapapansin nyo po, may tatak po ng Mastercard yung Hanpas ATM card natin. Ibig pong sabihin, kapag may tatak po yan ng Mastercard, hindi lang po siya dito sa Korea or sa Korea magagamit. Kahit nasa Pinas na po kayo, basta may laman po yung Hanpas account nyo, may laman din po si Hanpas ATM card na pwede nyong gamitin sa mga mall, magja-Jollibee kayo, or mag-online shopping po kayo, pwede nyong gamitin yung Hanpas ATM card nyo. Okay po. May mga nagtanong po, Bray, may bayad ba yung Hanpas ATM card natin? Okay. Wala po itong monthly membership fee.
wala po itong registration fee, at wala po itong maintaining balance. Ibig sabihin po, kung ano po yung laman ng Handpass account nyo, yun lang po ang laman ng Handpass ATM card. Okay? Ang meron lang po tayo sa Handpass ATM card natin, yung tinatawag natin na annual membership fee. Ano po yung annual membership fee? Yung validity po ng card natin is 5 years, kung mapapansin nyo po yan. 5 years po ang validity ng card nyo. Kung nag-apply po kayo ngayong 2024, 2029 pa po siya mag-i-expired. Ngayon po, ano po yung tinatawag natin na annual membership fee? Halimbawa po nag-apply kayo ng card ngayong araw. Okay? After a month po, magbabawas po talaga yan ng 10,000 won sa Handpass account nyo. Yun po yung tinatawag na annual membership fee ng card nyo. Pero, goods na po yun, or okay na po yun, sa loob po ng 1 taon. Ibig sabihin, isang beses lang po kayo mababawasan ng 10,000 won sa Handpass account nyo sa loob po ng 1 taon. Wala na pong any deduction na mangyayari po. Okay? Bray, lugi naman kami. Kasi 5 buwan lang kami sa Korea. Okay? Pero, ang babayaran namin sa annual membership fee sa card ay 10,000 won. Okay po. Mga ma'am, sir, kapag umuwi na po kayo ng Pinas, pwede nyo po yung i-message sa akin or sa mismong Facebook page ng Handpass na ipapakancel nyo na po yung card. Kapag pinakancel nyo na po yung card, yung mga buwan na binayaran na ng annual membership fee nyo na 10,000 won, kukumpitin po yun. Halimbawa, 7 months mo pa siyang hindi magagamit. Kasi uwi ka na ng Pilipinas, ipapakancel mo yung card. Okay. Yung mga buwan po na hindi nyo na magagamit yung card, kukumpitin po yun ni Handpass. Ibabalik po sa Handpass wallet nyo. Ibig sabihin, yung ibinawas sa inyo na 10,000 won, meron pa pong maibabalik sa inyo. Okay? Kung ipapakancel nyo po yung card nyo. Pero ang suggestion ko po, sayang po kung ipapakancel nyo yung card kasi magpapabalik-balik naman po tayo sa Korea. Yun lamang po. Ngayon po, Bray, paano yung Handpass account namin? Saan namin kukuhain yung Handpass account namin? Okay. Mga ma'am, sir, kami na po ang gagawa ng Handpass account nyo. Kasi medyo marami pong detalye na kailangan yung gawin doon sa Handpass application para hindi na po tayo magpaulit-ulit. Okay po. Mayroon po akong isesend sa inyo na nakalagay na po doon yung login ID. Ito po. May nakalagay na login ID. Nandun na din yung password. Nandun yung 6-digit PIN at nandun yung ATM PIN. Okay? Yung login ID, syempre po, ayan po yung user ID natin kapag nag-login tayo. Yung password naman po, syempre po yung password na gagamitin nyo para makalogin kayo sa account. Yung 6-digit PIN po, ito po yung pinaka-importante. Kumbaga sa Pilipinas, ito po yung gagamitin yung GCash PIN para makapag-send kayo ng pera from Korea to Philippines. At nandun na din po yung Handpass ATM card or Handpass ATM PIN. Isasend ko po yun sa inyo. Ngayon, Bray, hindi ba delikado yan? Kasi alam nyo yung user ID namin, alam nyo yung password namin, alam nyo yung 6-digit PIN namin. Mga ma'am, sir, pwede po namin kayong turuan or tuturuan po talaga namin kayo kung papaano po kayo mag-change ng password nyo, mag-change ng PIN ng Handpass ATM nyo, at saka mag-change ng 6-digit remittance PIN nyo for your own security po. Okay po? And for me po, I'm proud to say na yung mga seasonal workers natin sa ibang lugar na partner na po ng Handpass, as of now po, wala naman po naging problem sa mga account nila, especially po sa mga padala po nila. Okay po? Please be active po sa group chat natin para at least po yung mga video tutorial kung paano mag-change ng password, kung paano mag-send ng money, paano mag-cash in, lahat po yun mapupunta po yun sa group chat natin. Doon ko po isi-send po lahat. Okay po? Maraming salamat po.